Kung sino man ang tumututol sa kasalang ito ay magsalita na o panghabang buhay na manahimik. Wika ng pari kasabay ng pag-flash ng mukha ng mga ikinakasal sa isang napakalaking projector sa loob ng antigong simbahan sa Maynila. Itigil ang kasal! Sigaw ng isang tinik pagkakita sa mukha ng groom sa big screen. Tumayo ito sa kinauupuan. Stop the wedding! Ulit pa ng bata saka tumakbo patungo sa gitna ng pasilyo papalapit sa ikinakasal. He's my dad! Please stop the wedding! Paglapit sa groom ay agad yumakap ang bata kay Daniel na nakatulala at hindi makapaniwala. Nagkagulo ang lahat ng tao sa loob ng simbahan. Umalingaw ang bulungan. Daddy, please don't marry her. Umiiyak ng pakiusap ng bata habang mahigpit na nakayakap kay Daniel. Daniel, what's this? You have a son? Galit at gulat na tanong ng bride. Namumula ito at nanlilisik ang tingin kay Daniel. What? No! Wala akong anak, Melody. Walang anak? And then who's that boy? I don't know. Hindi ko siya kilala. I swear. Bumaling sa pari si Daniel. Father, nagkakamali lang ang batang to. Please, let's continue the wedding. My God, kanina bang anak to? Bakit nila pinapabayaan pumunta kung saan-saan? Iritang sambit ni Daniel, saka iginala ang paningin sa karamihan. Naku po, Alexon, ano bang ginagawa mo riyan? Halika na dito. Lagot ako nito sa lolo't lola mo. Tarantang hinila ng babaeng lumapit ang kamay ng bata na hindi pa rin lumibitiw ng yakap kay Daniel. No, Yaya. Dito lang ako kay Daddy. I don't want him to marry her. Pagmamatigas ng bata na tinapunan pa ng tingin ang nanggigigil na sa inis na bride. Miss, ano bang pinagsasasabi nitong alaga mo? Pakikuha na nga siya. Pinapahiya niya ako sa bride ko at sa mga tao sa simbahan. Masamang tingin ay pinukulidan niya sa yaya ng bata. Sorry po, sir. Nahihiyang paumanhin ni Savannah. Alex, halika na. Naghihintay ang lolo't lola mo. Ayoko, yaya. Siya ang daddy ko, hindi ba? Tanong ng bata. Halos mabingin na si Savannah sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Sa kanila na lahat nakatingin ng mga tao. Tapos ang ikinakasal ay halos patayin na siya sa tanim ng tingin ng mga ito sa kanya. Para bang sinasabi ng mga ito na hindi niya tinuturuan ng tamang asal ang alaga niya. Hindi siya ang daddy mo, baby. Let's go na. Liar. He's my daddy. You told me he's my daddy. You told me he's a celebrity and he's always busy, that's why he can't visit me. Giit ni Alexon. Savannah, ano to? Nagtatakang tanong ng lola ni Alexon nang makalapit sa kanila sabay hawak sa kamay ng apo na hindi pa rin kumakalas ng yakap kay Daniel. Buti na lang at lumipat ito ng yakap sa lola nito kapag kuwan. Mamita, Yaya said he's not my daddy. But she told me before that he's my daddy. Mamita, please tell the father to stop the wedding. I don't want my daddy to marry that lady. Kumalma ka, apo. Alo ng lolo ni Alexon nang makalapit din sa kanila sa may altar. Binalingan nito ang dalagang yaya. Ano bang kaguluhan to, Savannah? Bakit mo sinabi sa apo ko na daddy niya si Daniel? Kastigo ng Don. Hindi makasagot si Savannah. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag sa lahat na binibiro lamang niya si Alexon noong sinabi niya na si Daniel na isang sikat na artista ang daddy nito. Siya kasi ang kinukulit ng bata noon kung nasaan daw ang ama nito. Malay ba niya? Kaya para tumigil na noon si Alex ay itinuro niya si Daniel na daddy nito. Kasalukuyan noong ini-interview si Daniel at palaging nakafocus ang gwapong mukha nito sa TV screen. Kaya ito ang napagdiskitahan ni Savannah na ituro sa bata na ama nito. Tuwang-tuwa pa nga noon si Alex habang pinapanood sa TV ang inaakalang ama. Hindi naman niya akalain na itatatak pala ni Alexon sa isip ang sinabi niya. Don Philip, apo niyo ang batang yan? Sabad ni Daniel. Tumango ang Don. Ilayo niyo na po siya dahil sinisira niya ang kasal ko. He's not my son, for God's sake. Galit na asik ni Daniel. I'm sorry, Daniel. Sige na, ituloy niyo na ang kasal. Kami na bahala sa apo ko. No, I don't want. Tutol na naman ni Alexon. Hindi mo nababahal si Mommy, Daddy? Pumalahaw na ng iyak ang bata. My God, I can't take this anymore. Galit na sabat ng bride na si Melody. I'm sorry, Daniel, but this wedding is over. Ayoko nang makasal sa'yo. Napakasinungaling mo. Sabay takbo nito palabas ng simbahan.
Gustong pigilan ni Daniel si Melody, subalit hinarang agad ito ni Alexon. Daddy, please, ayoko. Huwag kang pakasal sa kanya. Don't follow her. Let her go and run. Tugmamakaawa ng bata. Yaya, siya ang daddy ko, di ba? Tanong ulit ng inosenteng bata kay Savannah. Ay kasi Alexon, joke lang naman yun eh. Huwag mo nang alalahanin ang sinabi ko noon. Hayaan mo na si Sir Daniel na habulin ng girlfriend niya ha. Tara na baby. Sigurado akong si Santi na ako mamaya sa ginagawa mo, anak ko. Mahina at mahinahon niyang paliwanag sa alaga. Nanginginig na ang mga kamay niya. Diyos ko Lord, ano ba tong ginawa ko? Napakahirap pala magbiro sa bata. Napaka mapapaniwalain. Mawawalan patuloy ako ng trabaho nito. Pagbulong niyang usan. What? Ginawa mong biro ang bagay na yan? Anong utak meron ka, miss? Nasira ang kasal ko dahil sa katangahan mo. Galit na sabi ni Daniel na narinig pala ang mga bulong ni Savannah. Sorry po talaga, Sir Daniel. Hindi ko po inasahan na aabot sa ganito. Tarantang paumanhin niya. Parang gusto na niyang lumubog sa lupa dahil sa labis na kahihiyan. Sabay na nanlumo ang mag-asawang Don Philip at Doña Hermina. Hindi alam ng mga ito kung paano dedepensahan ang yaya ni Alexon. Napahilamos na lang din ang mukha si Daniel pagkatapos ay nakipagpantay ito sa bata. My goodness. Look, young man. Hindi ako ang daddy mo. Nagpapakasal pa lang ako sa babaeng mahal ko. Your yaya made a mistake. She's just joking when she told you that I am your daddy. But I'm not. I'm sorry, dude. Mahinahang paliwanag nito kay Alexon. Sabay gulo nito ng buhok ng bata. Hanggat maaari ay ayaw nitong saktan ng damdamin ng bata. Ngunit kailangan nitong sabihin dito ang katotohanan para hindi na ito umasa pa. Hindi. Sabi ni Yaya Savannah, ikaw ang daddy ko. Ikaw ang daddy ko. Apo, enough of this. Pinagtitingin na tayo ng mga tao sa paligid. Nakakahiya. Saway ng lola nito. No, mamita. Gusto kong hindi makasal si daddy. Giit ng bata. Isang masakit na titig ang ipinukong ni Daniel kay Savannah. Halos matunaw ang dalaga sa hiya at takot. Alam niyang kating-kati na ang aktor na masampal siya dahil sa kahihiyan na ginawa niya sa buhay nito. Paglabas ng bride sa simbahan, ay agad isinarado ng mga tauhan ni Daniel ang lahat ng pintuan ng simbahan. Siniguro ng mga ito na walang makakapasok ng mga media at paniguradong malaking eskandalo ang mangyayari. Pagbabayaran ng ginawa mong to, miss. I swear. Bulong ng binata kay Savannah. Kinilabutan siya at natakot sa banta nito. Minsan na rin kasi, Savannah, gamitin mo rin yung utak mo para hindi ka napapahamak. Maling-mali ka sa ginawa mo sa apo ko. Galit na wika ni Doña Hermina. Pasensya na po, Doña Hermina. Hindi ko akalain na maaalala pa niya ang biro ko noon. Makulit kasi siya noon eh. Ano kakulitan ng sinasabi mo, Savannah? Tanong ng Don sa kanya. Kalmado lang ito na siyang ugali ng Don noon pa man. Kabaligtaran ng Don yan na mabilis magtaas ang boses. Palagi niya po kasi tinatanong ang tatay niya. Wala naman po kayong sinasabi sa akin kung nasa ng ama niya. Kaya si Sir Daniel po ang tinuro ko nung pinapalabas si Sir sa TV. Pinaasa mo si Alexon na si Daniel ang kanyang ama? What the hell, Savannah? Anong katangahan to? Bulyaw ni Doña Hermina. Pasensya na po talaga. Ang gusto ko lang naman itantanan na ako ni Alexon sa katatanong kung nasa ng kanyang ama. Sa kabata pa siya noong mga panahong yun. Hindi ko akalain na hanggang ngayon ay maaalala pa rin ng bata. Napapikit ang mga mata ni Don Philip sabay hilot ng sentido. Makukulong ka dahil sa ginawa mo, Savannah. Sambit ng Don. Huwag naman po, Don Philip. Tulungan mo po ako. Parang awa mo na. Wala naman po ako masamang intensyon eh. Gusto ko lang sumaya si Alexon. Mamita, ayoko pong makulong si Yaya. Sasama po ako sa kanya kahit saan siya magpunta. Mamimiss ko po kasi si Yaya. Hindi siya pwedeng mawala sa akin. Para ko na siyang mommy. You and Lola are always busy. Nakadama ng saya sa puso si Savannah sa narinig sa alaga niya. Hindi niya akalain na dedepensahan siya ng inosenteng bata. Kung tutuusin ay kasalanan talaga niya. Hindi niya mawari kung anong katangahan ang pumasok sa isip niya at kailangan pa niyang maghanap ng taong ituturo dito na ama nito. Hindi niya naisip na posible pala na umabot sa ganitong sitwasyon ng ginawa niya. Daddy, sumama ka na sa amin. Baling ni Alexon kay Daniel. Nakangiti ang bata.
All my life, I was longing for you. Lagi ka na lang pong busy. Baka sa mukha ng bata ang pagmamakaawa at hindi alam ni Daniel kung bakit pinipiga ang puso nito sa ginawang pagmamakaawa ng bata. Hindi rin may pagkakaila ng binata na sa kabila ng galit nito na namuo sa dibdib ay sobrang lihim itong natuwa sa presensya ni Alexon. Hinila ni Don Philip si Daniel at kinausap ito ng lalaki sa lalaki. Nagkakagulo ng medyo sa labas, Daniel. My men texted me na siguradong pagkakaguluhan ka daw mamaya dahil sa ginawa ng yung bride. They saw them outside running away. Pagbibigay alam ng Don. Nagtiimbagang si Daniel at binalingan ng tingin si Savannah. Kasalanan to ng inyong katulong, Don Philip. Galit na asik nito. Pardon for that, Daniel. Ako man ay nagulat din at para makabawi sa nagawa ng apo ko at ng yaya niya, I will offer you a ride. A ride? Nagpapatawa ka ba, Don Philip? I have my own car and driver. Hindi, Daniel. Gusto lang kitang protektahan mula sa sandamakmak na media na naghihintay sa'yo sa labas ng simbahan. At para makalayo ka sa kanila, sumakay ka kasama namin sa chopper. May private place ako na pwede mong pagtaguan para hindi ka nahabulin ng intriga. For now, yan lang muna ang naiisip kong pambawi sa nasira mong kasal. Hindi umimik si Daniel at saglit na napaisip. Si Don Philip at ang ama ni Daniel na si Don Alvio ay magkaibigan. Hindi ganoon kalapit, subalit noon pa man kapag may mga gathering na importante sa pamilya, ay lagi nag-iimbitahan ng mga ito. At hindi na malaya ni Daniel na nakalapit na pala ang ama nito na kanina pa nakikinig sa usapan nila. Go, son. Saka mo na harapin ng lahat. Masyado ka pang mainit sa media dahil sa nangyaring to. The media outside are ready to attack you. Once you open that huge door, you're done, iho. Hindi ka nila tatantanan. Nakaalis lang sa Melody kanina dahil sa mga bodyguards natin na nagpaalis sa media sa harap ng bridal car. Wika ni Don Alvio sa anak. Sige, Daddy. Sasama muna ako sa kanila. Saka na ako haharap sa media kapag sinabi ng manager ko. Sagot nitong napipilitan. Good. So, shall we go? Yaya ng Don. Tumango naman si Daniel at nagpaalam na sa mga magulang. Mabilis ang mga hakbang nila patungo sa likod ng simbahan. Kasama din ni Daniel si Savannah at Alexon. Naka-escort sa kanila ang 100 bodyguard ng Don. Lumipad ang chopper patungong isla ng pagmamayari ni Don Philip. Sa gitna ng muting isla na yon ay ang mansyon na may 3 palapag. Naglanding ang chopper sa mismong rooftop ng mansyon. Unang pagkakataon na napuntahan yun ni Savannah, kaya manghang-mangha siya sa ganda ng lugar. Pribadong-pribado ang lugar at may 2 yate na nakatambay sa munting daungan ng isla. Yay! Maliligo tayo, Yaya! Kasama natin si Daddy mag-swim sa ocean! Masayang sigaw ni Alexon nang matanaw ang dagat. Naiiling na napangiti ang Don, habang masama pa rin ang tingin na ipinukon Daniel kay Savannah. Daddy, ligo tayo agad ha! Sabik na baling ni Alexon sa binatang artista. Magpahinga muna tayo, baby. Pagod pa ang Daddy. Mahinahong samit ni Daniel. Sabay na napatingin ang 3 kay Daniel. Hindi nila inasahan na tuluyan ng aakuin nito na anak nito ang bata. O baka naaawa lang ito kay Alexon. Nang tuluyan ng makalapag ang chopper sa rooftop ng mansyon, ay isa-isa na silang bumaba mula sa loob. Daddy, carry me po, please. Paglalambing ni Alexon nang makababa na ito ng chopper. Nako Alexon, ang bigat mo na. Mag-walk ka na lang. Big boy ka na, di ba? Saway ni Savannah sa alaga. It's okay. Kaya ko. Mabilis na sagot ni Daniel. Hindi nito alam kung bakit malapit ang loob nito sa bata. Hindi nito matanggihan ang paglalambing ni Alexon. Pagkapasok nila sa loob ng mansyon, ay sakala nito ibinaba si Alexon. Daddy, bakit po sobrang tahimik mo? Ayaw mo po ba akong kasama? Mabait naman po ako eh. Promise. Wika ng bata nang mapansin ang pagiging tahimik ni Daniel. Nako, hindi son. Pagod lang si Daddy. Ganun po ba? Sige, matulog ka muna po, Daddy. Gigisingin ka na lang po ni Yaya mamaya kapag kakain na tayo. I love you, Daddy. I'm happy na magkasama na tayo. Parang tinunaw ang puso ni Daniel sa mga huling sinabi ni Alexon. Sabay humalik pa ito sa pisngi ng binata. Thank you, son. Ikaw din, magpahinga ka rin para mabilis kang lumaki, okay? Sige na, akit na kayo ng yaya mo sa taas. Utos nito sa bata. Sige po, Daddy. Pagkagising ko, dapat nandito ka pa po, ha? Huwag ka pong aalis. Oo naman.
I'll stay here, I promise. Agad na itong umakyat ng kwarto. Tahimik lang na nakabuntot si Savannah kay Alexon, ngunit kabado pa rin dahil alam niyang may naghihintay na parusa sa kanya dahil sa nangyari sa simbahan kanina. Tatanggapin naman niya, basta wag lang sana siyang tanggalin sa trabaho. Pasensya ka na, Daniel. Madaldal talaga ang apo ko, pero mabait at malambing na bata yun. Wika ng Don nang tuluyan ang makakyat ang magyayaya sa kwarto ni Alexon. Nakatulala lang si Daniel habang nagsasalita ang Don. Hindi siya mapalagay habang iniisip ang sana ay masayang ganap sa kasal nila ni Melody. Alam ng Don na nasasaktan si Daniel kaya nilibang nito ang binata sa pamamagitan ng pagkakwento tungkol sa mga kakwelahan ng apo nito na namana mula sa yumaong ina ni Alexon. Pasensya na, Don Philip, pero hindi ako interesado sa mga kwento mo. Gusto kong uminom. Offer me some of your wine or whiskey collection. Gusto ko pa magpakalasing at kalimutan sandali ang mga nangyari kanina. Malamig na pagtatapat ni Daniel. I understand. Marami akong alak dito. Agad na tumayo ang Don at inutusan ang tauhan na kunin ang pinakamahal nitong alak. Maya-maya ay agad ding bumalik ang tauhan ni Don Philip. Bitbit ang isang bote ng mamahaling alak ng Don. Here, take this Chateau Margaux from France. Alok ng Don. Walang alinlang ang inabuti ni Daniel at nagsalin agad sa shot glass na inilipag kanina ng tauhan ng Don. Nakailang salin agad si Daniel sa baso na tila ba nagmamadaling malasing. I understand you, Daniel. Relax lang. Everything will be okay. I'm okay, Don Philip. Gusto ko lang mag-relax. Sagot niya at muling nagsalin ng alak sa baso. Napasilip ang Don sa relo na nasa bisig nito. Ilang oras na lang ay flight na nito kasama ang asawa papuntang Australia para sa isang business appointment doon. Saktang lumapit sa kanila si Doña Hermina at si Savannah. Tama na yan, Daniel. Magpahinga ka muna sa nakahandang kwarto para sa'yo sa taas. Me and my wife will be leaving in a couple of minutes for a business trip. Si Savannah na bahala sa'yo. Paumanhin kung aalis kami agad. Mamaya ay darating na ang caretaker dito. Namili lang ng kailangan niyo dito at mga pagkain. Sige na ha. Paalam ng Don, sabay binalingan ng dalaga. Savannah, ikaw na bahala sa apo ko. Pati sa bisita natin. Aalis na kami. Yaya Savannah, hindi lang sa Alexon ng alaga mo ngayon. Pati si Daniel ay cargo mo na rin. Bili ng Don niya sa kanya. Opo, Doña Hermina. Pero gusto ko siyang maparusahan, Don Philip, Doña Hermina. Singit ni Daniel. Namumungay na ang mga mata nito dahil sa sunod-sunod nitong pagtungga ng alak. Gusto kong maipakulong ang babaeng to. Hindi pa ako tapos sa kanya at lalong galit ako sa kanya. Dapat masaya kami ngayon ni Melody pero nandito ako ngayon, nagtatago sa media. Ni hindi ko man lang mahabol si Melody. Kaya alam kong umiyak siya ngayon at iniisip na tama ang tinuro nitong babaeng to sa apo niyo. Kinabahan si Savannah sa matigas na boses at sa banta ng aktor. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig sa dalaga. Well, ikaw na bahala makipagsettle sa kanya. We have no time to help you both sa usaping to. We will do it kapag nakabalik na kami. Pasensya na talaga. Maiwan na muna kita kay Yaya Savannah. Siya lang ang pwede mong malapitan habang narito kayo sa isla. Dahil bukod sa yaya siya na Alexon, sa kanya rin kami palaging tumatawag para alamin ang nangyayari sa apo namin at bahay. Sagot ng Don at iniwan na si Daniel at Savannah. Nang wala na sa paningin ng dalawa ang mag-asawa, naunang magsalita si Savannah. Kahit anong parusa po, sir. Huwag lang ako malayo sa alaga ko dahil mamimiss ko siya ng sobra. Napamahal na sa akin ng bata. Lalong hindi ako pwedeng makulong dahil ako lamang inaasahan sa pamilya namin. Paano na ang maintenance na gamot ni nanay kung makukulong po ako? Nagmamakaawa siya sa binata at nag-uumpisa na namang umiyak. Kasalanan mo dahil tanga ka. Asik ni Daniel na tiningnan ng masama ang kausap. Tinunggapan nito ang bote ng alak at hindi tumigil hanggat hindi nauubos ang laman niyon. Masyado makulit si Alexon, sir. Kung alam mo lang, hindi ko naman po alam na sisigaw siya roon sa simbahan. Hindi yan rason. Basta ipapakulong pa rin kita. Huwag naman pong ganun, sir. Hindi ko naman po sinadya yun eh. Hindi ko talaga sukat akalain na maaalala pa ni Alexon ang biro kong yun. Tinitigan lang siya ng lalaki. Mababa ang loob ni Daniel, kaya mabilis itong maawa. Habang nagsasalita si Savannah, ay wala itong ginawa kundi ang titigan ng dalaga. Sir Daniel? Pukaw niya rito nang tila nakatulala na lang ito sa kanyang muka. You know what?
Ang ganda mo. Wala sa sariling wika nito. Kinilabutan si Savannah sa paraan ng pagtitig nito. Inosente siya at maraming hindi alam. Subalit alam niyang kakaiba ang titig nito sa kanya. Sir, hatid din po kita sa iyong kwarto. Alok niya rito. Sige, ihatid mo na ako sa guest room. Pasalamat kahit hindi ako ganun kasama. Pasalamat ka rin at nagandahan ako sa'yo kahit tanga ka. Hindi naman po ako tanga, sir. Medyo lang. Medyo lang talaga ha. Kaya pala sinira mo ang kasal ko. Nagkaroon pa ako ng instance na may yaya na maganda. Pero, hindi na naituloy nito na sabihin ng salitang tanga. Galit lang naman ito, kaya nito nasabi kay Savannah yun. Sorry po talaga, sir. Iyaan niyo po at sasamahan ko kayo magpaliwanag sa nobya niyo kapag handa na kayong kausapin siya. Hindi na siya pinansin ng lalaki. Umalakbay na ito sa kanya at nagpaalalay patungo sa guest room. Pagdating doon ay pinahiga na ito ni Savannah sa kama at hinubaran ng sapatos. Akala niya ay tulog na si Daniel dahil sa kalasingan. Subalit nagulat siya nang bigla siya nitong hilahin palapit sa dibdib nito. Napapikit siya nang maamoy ang nagkahalong amoy ng alak at bango nito. Tumawa pa ito ng mahina. Do you like this one? Tanong nito nang bigla siya nitong yakapin at ipinatong sa dibdib nito. Ramdam niya ang init ng hininga ng binata at yon ang nagpapahina sa kanyang buong katawan. Sir, reklamo niya, ngunit para itong bingi. Walang preno nitong sinakop ang kanyang bibig. At wala siyang magawa dahil mas lalo siyang nanghihina at nawawala sa kanyang sarili. Hanggang sa nagtuloy-tuloy ang karahasan ni Daniel. Wala siyang ginawa para tutulan to. Kasi gustong-gusto rin niya ang ginagawa nitong halos nagpapabaliw sa kanya. Kaya ang bunga ay ang pagkawala ng kanyang pagiging birhen. Matapos yung gawin ng binata ay mahimbing na ang tulog nito. Walang magawa si Savannah kundi ang magbihis at bumalik na sa kwarto ng kanyang alaga. Tanging pag-iyak lang ang kanyang magagawa sa mga sandaling yon. Pwede naman siyang tumanggi pero hindi niya ginawa. Naisip din niyang baka iyon ang gustong parusa ni Daniel sa nagawa niyang pagsira sa kasal nito. Naewan ba niya kung bakit ginusto din niya? Aminado siyang crush niyang artista si Daniel. Marahil yun din ang nagparupok sa puso niya kanina. Naalala kaya niyang ginawa niya sa akin? Tanong niya sa sarili habang nakahiga yakap ang unan. Antok at pagod ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling yon, kaya nakatulog na rin siya. Kahit gaano kapagod at kahit masakit ang katawan niya, ay nagising pa rin siya ng maaga. Yun kasi ang kanyang nakasanayan. Gustuhin man niyang iwasan si Daniel, ngunit wala naman siyang ibang choice kundi pakiharapan ito araw-araw. Ayaw niyang umalis dahil kailangan niya ng trabaho. Bahala na. Naibulong na lang niya sa isip. Saktong tapos na siyang maghain nang marinig niyang pababa si Daniel sa hagdan. Dali-dali niyang tinapos ang mga ginagawa at saktong pagpasok ni Daniel sa dining area ay handa na ang mesa. Good morning, sir. Handa na ang mesa. Wika niyang nakayupo dito. Hindi ito sumagot kaya mas lalo siyang naging tensyonado. Maiwan na kita, sir. Titingnan ko lang yung alaga ko kung gising na. Paalam niya at maglalakad na sana palabas ng kusina. Ngunit maagap siya nitong hawakan sa kamay. Mabibingin na siya sa sobrang bilis ng kabog ng kanyang dibdib. Yung nangyari kagabi. Sambit nito. Napapikit na si Savannah at tila nais nang maging invisible sa mga sandaling yon. Po, sir. Ang nangyari kagabi. Wala namang nangyari kagabi. Nalasing ka po, sir. Oo, yun po, sir. Bigla itong umikot sa harap niya. Hinawakan ng kanyang baba at pinatingala dito. Look at me. May diin itong utos. Sir? Sambit niya at hindi na napigilang maiyak. Tila napaso naman si Daniel at mabilis na nabitiwan ng kanyang baba. I'm sorry. Sinserong sambit nito. Ngunit hindi natapos ang kanilang pag-uusap nang biglang sumigaw si Alexon sa taas ng mansyon. Yaya, Daddy, gising na po ako. Malambing na sigaw ni Alexon mula sa sirig nito. Halatang maganda ang gising ng bata sa tono ng boses nito. Kinuha yung pagkakataon ni Savannah para makalayo sa binata. Agad siyang nagtungo sa sirig ni Alexon. Pinag-toothbrush niya ito at binihisan pagkatapos ay bumaba na sila ng kusina. Naabutan pa rin niya si Daniel na nakaupo sa harap ng mesa. Hindi pa nito nagagalaw ang pagkain nito maliban sa kape. Wow! Hinintay mo po kami, Daddy? Sabik na sabi ng bata.
Muli na namang nailang si Savannah sa presensya ng binata. Bakit di ka pa po kumakain, sir? Napipilitang tanong niya. Hinintay ko kayo. Sige na, kumain na tayo. Walang nagawa si Savannah kundi ang piliting ikalma ang sarili. Makakasama niya ito lagi kaya kailangan niyang masanay. Matapos kumain ay nagaya ang bata na maligo sa dagat. Pinagbigyan na ito ni Daniel. Tuwang-tuwa ang bata sa presensya ng inaakala nitong ama. Nakipag-bonding dito si Daniel at aminado ang binata na naaaliw ito. Kahapon pa ay hindi nito maipaliwanag ang gaan ng loob na nadarama nito kay Alexon. Buong araw silang gumala sa buong isla kaya pagod silang pareho pagdating ng gabi. Sinamahan muna nila si Alexon sa silid hanggang sa makatulog. Pahinga ka na po sa kwarto mo, sir. Ako na bahala kay Alexon. Mukhang mahimbing na ang tulog niya. Sambit ni Savannah kahit na naiilang dahil nahuhuli niyang palagi nakatitig sa kanya ang lalaki simula pa kanina. Sige, salamat. Wika nito at nagpaalam na sa kanya. Kinabukasan, nagising si Daniel na mabigat ang loob. Tila galing siya sa isang malalim na bangungot. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa. Sinubukan niyang tawagan ang dapat sana ay asawa na niya ngayon. Ngunit naudlot. Ngunit out of coverage area na si Melody. He felt guilty about what happened sa kanila ni Savannah. Alam niyang may nangyari sa kanila. Lasing siya pero malinaw sa kanya na naggalaw niya ang babae. Alam din niya na ayaw ng pag-usapan ni Savannah ang nangyari sa kanila at ginagalang ngayon. Titiyempo lang siya pero hihingi siya dito ng tawa dahil pinakaalaman niya ito dala ng sama ng loob at kalasingan. Nasaan ka na ba, Melody? Tanong niya na sa sarili. Sobrang frustrated na siya. Napabuga siya ng hangin sabay bato ng cellphone. Sapo niya ang noo at hindi mapigil ang pag-iyak. Isa siyang aktor na mababaw ang luha at mabilis masaktan kaya madali talaga siyang maiyak. Sinuntok niya ang sarili dahil sa galit. Saan ako nagkulang? Tanong ni Daniel sa isip. Habang nagpupuyos ang kalooban ay biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Bumungad ang batang si Alexon kaya binilit niyang maging normal. Daddy, good morning! Napagod ka po ba dahil kahapon? Kaya hindi ka pa lumalabas ng kwarto? Magalang na tanong ng bata sabay lapit sa kanya. Oh, hi. Ayos lang ako, baby. Huwag kang mag-alala sa akin. Sagot ni Daniel dito. Pinilit ng binata na alisin sa utak ang nobya. Baby, halika na. Kailangan mo nang kumain. Biglang tawag ni Savannah dito mula sa labas. Pasensya ka na sa kukulitan ng batang to, sir. Anito sa binata pagkapasok nito sa kwarto niya. Hinawakan ni Savannah ang kamay ng bata para dalhin na sa kusina. Yaya, sasama sa atin kumain si Daddy. Masayang wika ng bata. Naku naman, baby, baka naman naistorbo mo ang tulog ni sir. Hayaan na muna natin siyang magpahinga pa dito. Tayo na lang ang sabay kumain. Mamaya maglalakad-lakad ulit tayo sa dalampasigan. Bumili yung caretaker kanina ng mga toys na panghukay mo ng mga buhangin. Request mo yun, di ba? May bag ko, Yaya. Namimilog ang mga mata ng bata sa excitement. Oo, kaya halika na. Kumain na tayo at iwan na natin si sir dito. Ayos lang. I'll eat breakfast with him. Matabang na singit ni Daniel. Pasensya na po, sir. Okay lang naman po, nandito na lang po kayo. Okay na, nakailang sorry ka na. Sasamahan po kayo. Nakasimangot na sagot ni Daniel. Hindi na lang umimik si Savannah dahil nahalata na wala sa mood si Daniel. Halika na, Alexon. Kakain na tayo. Yaya ni Daniel sa bata. Wala pa rin siyang ekspresyon sa muka, kaya nahihiya si Savannah habang nakasunod sa dalawa. Nang nasa kusina na ay pinagsilbihan ni Savannah ang dalawa. Wala siyang balak na sabayan ng mga itong kumain. Ngunit nasanay na si Alexa na sinasabayan niya ito sa pagkain. Kaya ayaw nitong umpisahan ang agahan hanggat hindi siya nakaupo sa tabi nito. Baby, aabangan na lang kitang matapos mag-breakfast. Kumain ka na lang muna dyan dahil nandito lang naman ako sa may kusina. May gagawin lang ako. Paliwanag niya sa bata. Ayoko nga po, Yaya. Halika na po sa tabi ko. Wala siyang magawa dahil nakatingin na rin sa kanya si Daniel. Umupo siya at nagsali ng kanin sa kanyang pinggan. Daddy, pasyal tayo ni Yaya mamaya sa labas ng isla pagkatapos kong mag-play. Matagal na kami hindi pinapasyal ni Mamita at Lolo dahil lagi silang busy sa work eh. Pagyayayaan ng bata. Hindi umiimik si Daniel dahil hindi nito alam kung paano tumanggi si isang bata na kulang sa atensyon ng isang ama. Alexon, sabi mo big ka na. Hayaan mo na si Sir Daniel mapag-isa.
Tayo na lang ang mamasyal. Pero gusto ko po tayong 3. Ang sabi mo, behave ka na. Di ba nag-usap na tayo? At alam mo ba kung anong ginawa mo sa wedding ni Sir Daniel? Kasalanan mo naman. Singha ni Daniel. Natahimik siya matapos yung sabihin ng binata. Napahiya siya. Aminado na nga siya na kasalanan niya ang lahat. Hindi na nito kailangan pang ulit-ulitin yun. Tahimik na ulit silang kumakain at pagkatapos ay ang katulong na ang naglinis ng kanilang pinagkainan. Buti na nga lang at pinasunod doon sa isla kagabi ang ilang kasambahay ni na Don Philip at Doña Hermina mula sa mansyon ng mga ito sa Maynila. Nahihirapan kasi si Savannah kapag lahat ay gagawin niya sa mansyon sa isla. Dapat ay hands-on siya kay Alexon dahil mahirap itong iwan. Malingot lang siya ay kung ano-ano ng kakulitan ang gagawin nito, gaya noon sa simbahan. Matapos nilang kumain ay nanood na si Alexon ng cartoons. Tinamad na maglaro sa tabing dagat dahil ayaw niyang pasamahin si Daniel. Isa pa ay makulimlim din ang langit, mukhang uulan. Nasa tabi lang siya ng bata para bantayan to. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto at iniluwa roon ang bulto ni Daniel na nakatingin na diretso sa kanila. Daddy, halika po manood tayo ng cartoons. Paanyaya ni Alexon dito. Sure. Agad itong umupo sa tabi ng bata. Napagitnaan nilang dalawa si Alexon. Habang nanonood ay sobrang ingay ng bata dahil dalang-dala ang emosyon nito sa mga kaganapan at mga power action sa cartoon movie. Sir, magpahinga ka na lang po sa kwarto mo. Wika ni Savannah sa binata. Ayos lang. Sasamahan ko lang muna si Alexon na manood ng TV dito. Hindi na siya nagprotesta pa. Mukhang naging maaliwalas ng mukha ni Daniel. Hindi nagaanong miserable tulad ng kanina. Matapos ang mahabang panonood ay natahimik na ang bata. Malalim na pala ang pagkakatulog nito. Bubuhatin na sana niya ito, ngunit pinigil siya ni Daniel. Ako na. Naku po sir, mabigat po si Alexon. Kaya nga ako na dahil mabigat si Alexon. Salamat po sir. Sambit niya. Hindi ito nagsalita kaya hindi na rin siya umimik. Maingat nitong nilapag si Alexon sa kama at nakaalalay naman siya rito. Mahabang katahimikan matapos mailapag ang bata sa kama nito. Pag-angat niya ng tingin sa binata ay saktong titig na titig ito sa kanya. Muli niyang naalala ang isang gabi nang may nangyari sa kanila. Halos mapagtuna ang kanyang hininga sa harapan ng binata. Salamat ulit, sir. Nauutal na sambit niya. Matapos ang mahabang katahimikan. Tiningnan siya nito ng matagal bago nagsalita. About what happened between us. Umpisa ulit nito. Kasi po sir, di po ako marunong mag-English. Napabuntong hininga muna si Daniel bago muling nagsalita. Okay, kasi Savannah. Sir, natulog na rin po kayo. Sakto bumuhos ang ulan. Masarap matulog kapag ganitong panahon. Ako naman po itutulong sa mga kasambahay sa kusina. Magluluto kami ng masarap na merienda para pagising niyo ni Alexon mamaya may snack kayo. Iniiwasan mo bang pag-usapan ng tungkol sa nangyari sa atin, Savannah? Nakuha kita ng birhen. Paano nagagawa mong umakto na parang walang nawala sa'yo? Inis at wala ng ligoy na sabi ng binata. Tila nangapal naman ang mukha ni Savannah matapos diretsahan yung sabihin ni Daniel sa harapan niya. Biglang nangilid ang kanyang luha. Sana hindi na lang nito pinaalala ang kanyang pagiging mababang uri ng babae. Ang bilis niyang bumigay. Alam niyang iniisip ni Daniel na wala siyang dignidad na babae. Napakawala siya. Wala na yun, sir. Kasalanan ko yun kaya wala kang dapat ipag-alala. Hindi po ako maghahabol. Lasing ka nun at ako nasa wisyo pero hinayaan kita. Yan lang? Wala lang sa'yo ang lahat? Takang tanong ni Daniel. Kasalanan ko eh. Saka hindi naman ako mabubuntis dahil unang araw simula ng aking last menstruation. Kaya safe ako. Alam mo ang bagay na yun? Graduate naman po ako ng high school kaya napag-aralan ko ang ganyang bagay. Oh, I see. Tanging sambit ng binata. Mahabang katahimikan muli bago ito nagsalita. Halatang concern si Daniel sa kanya. Ngunit hindi niya pinagtuunan ng pansin at baka palagay lang pala niya ang bagay na yon. Savannah, matanong ko lang. Matagal ka na bang nitatrabaho sa pamilyang to? Medyo lang po. 1 taon lang si Alexon nun eh. Napakagwapong bata niya. Magpipitong taon na siya ngayong taon. Kaya ibig sabihin, mahigit kalahating dekada na akong tagapag-alaga kay Alexon. Kaya mahal na mahal ko ang batang yan. Dahil sobrang sweet at sobrang bait. Para ko na rin siyang anak at kapatid na bunso. Tumango lang si Daniel at yumuko. Kaya muli na naman naalala ni Savannah ang kaguluhan sa simbahan.
Sorry po talaga, sir. Hindi ko talaga akalain na tumatak sa utak ni Alexa nang ituro kita sa kanya mula sa telebisyon. Enough of that. Paulit-ulit ka nang nagsorry, okay? Pero alam ko pong masama pa rin ang loob niyo. Dapat ay honeymoon niyo pa rin ngayon pero narito ka at nagtatago sa media dahil sa amin ng alaga ko. Sorry dahil naging irresponsable akong yaya. Tumingin sa kanya ang binata. Savannah, kung gusto mo ako matulungan na makamove on, wag mo nang ulit-ulitin pa ang nangyari. Wag mo nang mabanggit pa ang bagay na yan. Mas lalo mo lang pinapalala sa akin ang sakit. Nang magtama ang kanilang tingin ay muli na namang nabingi sa kabog ng dibdib si Savannah. Iba ang karisma ni Daniel bilang artista. Nakakalaglag sa luwal. Hindi na siya nagtataka kung bakit naibigay niya ng ganoon kadali ang sarili sa binata. Ito ang tipo ng lalaki na tingnan ka lang sa mga mata ay agad kang bibigay sa anumang sabihin o ipagawa nito. Hindi rin siya makapaniwala na isang sikat na artista ang nakakuha ng iniingatan niyang bataan. Pero alam niyang hindi yun dapat ipagmalaki dahil ang mali ay mali. Lalo pa at may nobya ito. Naniniwala si Savannah na magkakaayos pa ang dalawa at itutuloy na ang kasal. At wala siyang balak na manggulo. Gaya nga ng sinabi niya, hindi niya kailangan panagutin si Daniel sa nangyari sa kanila. Gusto ng bata na mamasyal. So can you go with us in Disneyland? Tanong ni Daniel. Kahit hindi siya marunong magsalita ng English, kahit papaano ay nakakaintindi naman siya sa sinasabi nito. Talaga po, sir? Abay, syempre hindi ko pwedeng pabayaan ang alaga ko. Isa pa, hahanapin din talaga ako niyan. Masayang sagot niya rito. Wala itong tugon. Pakiramdam niya tuloy ay nagbibiro ito. Limit lang ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Daniel, kaya lagi siyang nag-aalangan magsalita. Pero na lang kung may tanong ito na kailangan niyang sagutin. Hindi rin niya alam kung ano ba ang nasa isip nito. Sir, labas na po pala ako. Wala sa sariling paalam niya rito. Sige, pero pwede mong samahan mo muna ako sa labas. Kahit sa veranda lang. Gusto ko lang magpahangin. Tila na rin naman ang ulan. Napabugan ng hangin si Savannah. Akala niya isa kwarto. Dahil kung sakali, tiyak na bibigay niya naman siyang muli sa lalaki. Oo naman po, sir. Bili ni Doña Hermina na lagi kang samahan na talagaan na rin. Nagpatiuna na siyang lumabas kay Daniel. Kagaya ng kanina ay hindi pa rin siya komportable dahil pakiramdam niya ay sa kanya nakatitig ang binata habang siya ay naglalakad palabas. Sa patio sila dumiretso. Sa harap mismo ng pool dahil tila na naman ang ulan. Doon sila umupo para makapag-usap ng maayos. Ngunit masyadong tahimik ang binatang aktor. Dumukot ito ng yosi at pagkatapos ay sinindihan yun. Matapos ang ilang paghit-hit ay nagtanong muli ito kay Savannah ng isang bagay. Savannah, hindi ba alam ni Don Philip at Doña Hermina kung sino ang ama ng kanilang apo? Bakit hinayaan nilang lumaki ang bata na hindi kilala ang ama? Matagal nang patay ang kanilang anak. Dapat gumawa sila ng paraan para magkita ang mag-ama. Is that money matter? Mahirap ba ang father? Sunod-sunod na tanong ni Daniel. Napakunot ang noon ni Savannah sa mga tanong ng binata. Pero naisip niya na kaya siguro nagtatanong ito ay dahil hindi naman sana ito napagtripan ng bata na kilalanin na ama kung may pinakilala lang na ama dito noon ang Don at Donya. Maging siya naman ay curious din kung sino ang ama ni Alexon. Pero ayaw niyang manghimasok sa buhay ng mga amo. Kasi sir, masikreto daw ang nag-iisang anak ni na Don Philip nung buhay pa. Mataas daw po ang pride, saka malayo ang loob niya sa mga magulang. Ang sabi pa ng mga matatandang katulong sa mansyon, pasaway din daw. Laging nag-wild sa bar si ma'am. Pero nakabantay naman daw lagi sa kanyang ilang mga bodyguard. Tapos inuuwi na lang sa bahay kapag sobra ng lasing. Mahabang dagdan niya sa binata. Yun lang naman ang nakalap niyang chismis mula sa matatandang katrabaho. Ganon? Paano nabuntis? Curious na tanong ni Daniel. Tinakasan daw po ng isang beses ang mga bodyguards. Kaya yun, pumunta sa isang pribadong bar na hindi natunto ng mga bodyguard. Umuwi na lang daw kinabukasan na may naka one night stand yata. Kaya yun, nagbunga agad makalipas ng isang buwan. Di ko po alam kung totoo pero yun po ang chika sa akin ng mga matatandang kasambahay. Natahimik si Daniel. Malalim ang isip niya. Kung magpipitong taon na ang nakaraan, hindi kaya ang naka one night stand niya noon ay ang ina ni Alexon? Sobrang wild din kasi nun. Hindi lang niya masyado matandaan ang mukha nito dahil bukod sa dim light, ay lasing na rin siya noon katulad ng babae. Pero kapag naman makikita niya ulit ang babae kahit sa larawan, ay siguradong maaalala niya ito. Nagising siya noon sa isang hotel room na wala na ang babae sa tabi niya.
He still has her necklace with the diamond pendant from that girl. Lagi yung nasa bulsa niya sa pagbabaka sakaling makasalamuhan niya ito muli sa isang pagkakataon. Malamang sa pagmamadali ng babae yun kaya naiwan nito ang hinubad na necklace bago sila noon magniig. Halos nakalimutan na rin ni Daniel ang pangyayaring yun dahil sobrang tagal na. Muli lang nag-flashback ngayon sa isip niya dahil sa nabanggit ni Savannah na wild raw sa bar ang ina ni Alexon. Hindi ko pa nakita kahit minsan ang anak ni na Don Philip. I just don't know if Melody knows their daughter. Sambit ni Daniel nang pilit alalahanin kung nakita na ba nito ang anak ng mag-asawang bilyonaryo. Ayaw na ayaw daw sumama ng anak nila sa mga gatherings noong nabubuhay pa. Ang gusto lang daw palagi nun ay magwaldas ng pera at mag-isang maglasing sa bar. O kaya naman ay magkulong sa kwarto ng napakatagal at lalabas lang para mag-bar o mag-shopping. Wala rin naman daw boyfriend o kaibigan. Sabi ng mga matatanda, baka raw nagre-rebelde si ma'am dahil nga walang oras sa kanyang mga magulang simula pagkabata. Hindi rin daw pinipilit ni na Don Philip na magtrabaho sa mga negosyo nila. Binibigay lang kung ano ang gusto ng anak nila. Tumangwa lang si Daniel. Savannah, sambit ni Daniel. Ano po yun, sir? Gusto ko sanang mag-quit na lang tuluyan sa showbiz. Hindi na ako pumirma ng kontrata kasi I was supposed to take a rest lang ng isang taon para sa honeymoon namin ng magiging asawa ko. Kaso nawala na ako ng gana na bumalik pa sa showbiz dahil sa nangyari sa akin sa church. Wika ni Daniel. Hindi rin alam ni Daniel kung bakit nagsasabi ito kay Savannah ng plano nito. Siguro dahil nababaitan ito kay Savannah. At sa totoo lang ay humanga naman talaga ito sa ganda ng dalaga noon sa simbahan. Ngunit mas nangibabaw kay Daniel ang galit. At nang may nangyari sa kanila, mas lalong gumaan ang loob nito sa dalaga. Birhen si Savannah at gusto sana nitong panagutan ang dalaga. Ngunit si Savannah naman ang umaayaw. Kaya naisip ni Daniel na kaibiganin na lamang ang dalaga at hindi na parusahan gaya ng plano nito noon sa babae. Sayang naman po kung hindi ka nababalik sa showbiz. Madaming iiyak at malulungkot. Kahit nga po nanay ko, idol ka. Pagod na rin ako sa showbiz. Pagod na rin ako mawala ng privacy. Gusto ko na bumalik sa tahimik na buhay at harapin ang mga negosyo namin. Hindi po ba dahil talaga sa akin at kay Alexon kaya gusto niya nang mag-quit? Kami ang naging mission ng pagsira ng pangalan mo sa showbiz. Wala naman kayong sinira. Pero naman ka ng balita saan man. Pinakita sa akin ng mga kasambahay kanina mga naglabasang mga balita tungkol sa'yo. Bugbog na bugbog ka sa mga masasamang sinasabi nila. Alam kong hindi ka nagbubukas ng internet dahil ayaw mong makita ang damage na nagawa namin ni Alexon. Sorry po talaga, sir. Okay lang, Savannah. Siguro blessing in disguise na rin ang nangyari dahil bala ko na rin mag-quit talaga sa showbiz. Di ba sabi ko wag mo nang ulitin ang nangyari? Sorry, sir. Hindi ko talaga mapigilan. Guilty po kasi talaga ako. Don't be. We're good na, okay? Isa pa, wag mo na akong tawagin, sir. At wag ka nang magpo sa akin. Yan ang gusto kong kabayaran sa nagawa mo. Pag hindi mo sinunod, hahalikan kita. Sir? You heard me. I will kiss you. Kahit hindi ako lasing. Kaya stop being guilty, okay? Hindi na uminig si Savannah. Kaya si Daniel muli ang nagsalita. Gusto kong aliwin ang sarili ko sa pamamagitan ng batang si Alexon. Savannah, malapit ang loob ko sa kanya. Siguro maaaliw ako at madaling makakalimot sa aking nakaraan kapag kasama ko si Alexon going somewhere for a vacation. Do you think papayag ang lolo at lola niya? Hindi po ako sigurado, sir. Pero pwede mo naman silang kausapin. Well, yun din ang nasa utak ko. I will talk to them. Sagot nito at minadali na ang paghitit ng sigarilyo. Pagkatapos ay niyaya na nito ang dalaga na pumasok sa loob ng mansyon. Si Daniel ay nagpahinga sa kwarto. Si Savannah naman ay nagtungo sa kusina at nakipagkwentuhan sa mga bagong dating ng mga kasamahang kasambahay habang sila naghahanda ng iluluto para sa hapunan. Kinabukasan ay saktong kumpleto sila sa harap ng hapag. Hindi pinalampas ni Daniel ang pagkakataon para kausapin si Don Philip at Doña Hermina. Kadarating lamang ng mga ito mula sa business trip. Since summer vacation naman ngayon ng mga bata, pwede ko kayang dalhin si Alexon kasama ang kanyang yaya para mag-travel abroad. Kahit sa Disneyland lang. Does he have a passport? Paalam ni Daniel sa mag-asawa. Ang Don ang unang sumagot. Okay lang naman. Walang problema. And yes, he has a Philippine passport and a US passport because her mom is a US citizen. He can travel anytime. I'll let you bring him pero kailangan may kasama kayong bodyguard kahit 4 lang. Kahit 4 lang, Don Philip? Ang dami naman yata.
Reklamo ni Daniel. Hindi kasi ito sanay na may mga bodyguard, kahit pa man noong maliit to. Hanggang magka-interes sa showbiz ay ayaw na nito na may nakabuntot dito na bodyguards. Kaya pinag-aral na lang ito ng mga magulang ng self-defense. Ipinanganak din naman itong bilyonaryo, subalit hindi ganoon ka-overprotective ang parents nito. Sa tingin ni Daniel ay sumobra yata ang mag-asawang Don at Donya sa pagka-overprotective ng mga ito sa namayapang anak at ngayon ay sa apo. Hindi na nito kailangan tanungin kung bakit malayo ang loob ng namayapang anak ng mga ito sa mag-asawa. Yun ay dahil wala na itong kalayaan sa sarili. Nasobrahan sa bodyguard. Kinulang naman sa atensyon ng mga magulang. Dahil puro pagpapayaman ang ginagawa ng mag-asawa. At ngayon ay nararanasan ni Alexson ang naging pagpapalaki ng Don at Donya sa ina ng bata noon. Biglang nakadama ng awa si Daniel sa bata at humanga naman sa pagmamahal na ibinibigay ni Savannah dito. Kaya pala kahit saan pumunta ay gusto ni Alexson na kasama ang dalaga. Parang ina na malamang ang turing nito kay Savannah. Ayaw mo ba? Tanong ni Doña Hermina. Okay lang po. Hindi lang kasi ako sanay na may bodyguard. Pero ayos lang kung yan ang kapalit ng pagpayag nyo na isama kong apo nyo. Pero pwede bang isang buwan kami sa bakasyon? Tingin ko rin po medyo naiinip na ang apo nyo na palaging nasa bahay. Hiling pa nito. No problem, iho. Makabawi naman kami sa nagawa ng apo namin sa kasal mo. Isa pa, tama ka. Malaki na talagang pagkukulang namin sa apo namin. Masaya kami na naisipan mo siyang ipasyal dahil hindi na talaga namin yan magawa para sa kanya. Salamat po sa tiwala. Mabuti kang tao, maging ang pamilya mo. Kaya ipinagkakatiwala namin sa iyo ang apo namin at ang yaya niya. Makakaasa po kayo na safe po sila sa akin. Hindi ko po sila hahayaang mapahamak habang nasa pangangalaga ako. Mabuti naman kung ganon. Anyway, may bahay kami rin sa Hong Kong na paboritong tirahan ng aming unikaihan nang nabubuhay pa siya. Doon na lamang kayo tumuloy kaysa naman sa hotel pa. Mas magiging enjoy ang bakasyon nyo kapag nasa isang bahay kayo imbes na sa hotel. Kwento ng Don. Bigla namang nanubig ang mga mata ng Donya. Hindi pa nito tanggap ng buong buo ang biglaang paglisan ng nag-iisang heredera sana ng mga ito. Bilang isang ina, ay masakit pa rin dito ang lahat. Kahit pa 5 taon na mahigit ang lumipas mula nang masawi ito sa isang plane crash. Hindi pa rin kasi nakakabawi ang mga ito sa kaisa-isang anak, kaya naroon pa rin sa puso ng mag-asawa ang pagsisisi at panghihinayang. Nangako ang mga ito na babawi sa apo ng mga ito upang sa ganon ay para na rin nakabawi ang mga ito sa namayapang anak. Sabik na gumayak agad si Alexson matapos marinig ang pagpayag ng mamita at lolo nito. Ngayon ay mararanasan na nito ang mamasyal kasama ang inaakalang ama. Makalipas ang 3 araw lang, ay nakahanda na ang lahat para sa paglipad. Buti na lang at si Savannah ay may passport na pala. Dahil palagi pala itong sinasama ni na Don Philip sa ibang bansa kapag kasama si Alexson. Yun din ang gustong-gusto ni Savannah sa trabaho niya bilang yaya ng apo ng bilyonaryo. Nakakarating siya ng ibang bansa ng libre. Yun na bang lahat ng gamit mo, Savannah? Tanong ni Daniel nang makitang maliit na backpack lang ang dala niya. Wala naman kasi siyang traveling bag. Kahit pa noong pumunta sila ng Amerika ng pamilya ni Alexson, ay ito lang din ang dala niya. Ayos na to, sir. Maglalabad na lang ako agad ng aking mga hinubad para hindi ako mawala ng damit. Wika niya. Hawak niya sa kamay ang alagang bata, habang ang traveling bag nito ay nasa isang bodyguard. Anong sabi ko sa'yo, Savannah? Ngumiti ito sa dalaga na nakakaloko. Ay, oo nga pala. Sige, Daniel nga pala, bawal na ang pot, sir. Sorry naman. Buti naman naalala mo agad. Kasi may parusa ka na talaga sa akin mamaya. Feel yung biro nito na ikinapula ng pisngi ng dalaga. Papunta pa lang sa pribadong eroplano na pag-aari ng Alrezi clan ay sobra na ang kasabikan ni Alexson. Mas lalo pa nang lumipad na ang eroplano patungong Hong Kong. Pagdating sa destinasyon ay sobrang natuwa si Alexson sa magagandang tanawin na naroon. Pagkapahinga nila ay nagtungo agad sila sa Disneyland. Gaya ng inasahan, sobrang enjoy ang bata. Mas masaya itong makasama si Daniel sa paglalakwatsa kaysa sa lolo at lola nito. Natutuwa rin si Savannah dahil tila amang-ama talaga kung tratuhin nito si Alexson. Salamat, Daniel. Alam mo ba ngayon ko lang nakita na ganyang kasaya si Alexson? Napakasaya niya ngayon. Hindi matatawaran ng ngiti niya at halakak sa tuwing kasama ka. Pakiwari ko ay sa'yo talaga niya naramdaman ng pagmamahal ng isang ama.
Wika ni Savannah sa binata. It's okay. Ganon din ang pakiramdam ko. Dati lagi ako nag-e-explore kung saan sa ang panig ng mundo. Pakiramdam ko rin kahit kasama ko ang nobyo ko nun, parang kulang pa rin. But today, I am very happy with Alexon. And of course with you too, Savannah. Namula na naman ang pisngi ni Savannah sa huling sinabi nito. Para bang may pagkaharot ang huli nitong kataga. Tumango lang siya at nginitian si Daniel ng tipid para itago ang pagkailang sa tingin ng lalaki. Pero sa totoo lang, sa tuwing mamamasyal siya kasama ang pamilya ni Alexon, iba lagi ang nasa isip niya. At iyon ay ang kanyang pamilya, ang kanyang ina at mga kapatid. Sa hirap ng buhay sa bukid, araw-araw na lang sa tuwing kumakain siya ng masasarap na pagkain, ay tinatanong niya sa kanyang sarili kung nakakakain ba ng maayos sa mga kapatid niya roon sa probinsya. Kaya gaya ni Daniel noon, hindi rin kumpleto ang saya niya sa pamamasyal ng libre kasama ni na Alexon. Bakit sobrang tahimik mo naman yata, Savannah? Tanong ni Daniel nang mapansin na nakatunganga lang siya habang nakapila para makabili ng ticket sa rides. Si Alexon ay panay ang turo sa mga magagandang tanawin sa paligid, pati na rin sa mga hindi pamilyar sa bata ng mga pagkain at laruan. Wala. May naalala lang ako. Boyfriend? Nako, hindi ako interesado sa mga lalaki. Kung katulad lang din ng tatay ko na siguro at lasinggero, wag na lang. Ayokong magaya sa nanay ko na isang battered wife. Kawawa din ng mga kapatid ko eh. Nagsimulang manubig ang kanyang mga mata, kaya naalarma si Daniel. Sorry to hear that. Sabay abot nito ng panyo sa kanya. Wala yun. Pasensya na, nagdrama tuloy ako dito. Visit kasing mga lalaki na yan. Perwisyo sa buhay ng mga babae. What? Dinamay mo pa ako. Ako na nga tong naiwan sa ere. Ay, sorry ulit Daniel. Hindi nga pala lahat ng lalaki ay visit. Nagtawanan sila at saktong tumigil na ang Orbitron. Sakto rin na nakabili na sila ng ticket at badge na nila ang susunod na sasakay. Sabik si Alexon na sumampa rito. Nang mag-operate na muli ang rides, ay manghang-mangha ang bata sa pag-ikot-ikot nito at sa tanawin sa baba ng rides. Samantalang si Savannah ay nakapikit at napapatili sa tuwing lalakas ang ikot ng Orbitron. Tinatawanan lang siya ng dalawa. Matapos ang ilang ikot ay tumigil na rin ang rides. Napanatag na ang dalaga. Yaya, gutom na po ako. Sabit ni Alexon nang makababa sila sa rides. Narinig yun ni Daniel na nakasunod sa kanila. Kumain na muna tayo, gutom na rin ako eh. Segunda ni Daniel. Sige po, Daddy. Sabay kapit sa kamay ni Daniel ng bata. Napagitnaan ni Daniel at Savannah si Alexon. Para silang isang perfect family. Pagkapasok sa isang restaurant ay si Daniel na ang namili ng kanilang makakain. Tahimik silang tatlo na kumakain nang biglang may tumawag sa cellphone ni Savannah. Si Doña Hermina yon at tinatanong siya kung nasaan na sila. Nasa Disney pa rin po kami, Doña Hermina. Nag-e-enjoy ng sobrang apo niyo dito. Kumain lang kami saglit kasi gutom na po itong si Alexon. Kwento niya sa matanda. Then that's all for today, Iha. Kailangan na magpahinga ng apo ko. Susunduin na lang kayo ng driver dyan pagkatapos niyong kumain. Caretaker namin at the same time, driver namin si Amaro riyan sa Hong Kong. Hanapan mo siya ng ID bago kayo magtiwala. Wala siya kanina nang dumating kayo sa rest house dahil may inaasikaso raw siya. Nag-taxi pala kayo papunta riyan? Naikwento ng isang bodyguard kanina nang tumawag ako sa kanya dahil hindi kita makontak. Opo, nag-taxi lang po kami. Kasama namin yung mga bodyguards. Sige po, Doña Hermina. Gagawin ko pa mga bili niyo. Pinatay na ng Donya ang linya kaya pinasok na ni Savannah pabalik sa bulsa ang kanyang cellphone. Umupo siya sa harap ng bata sabay ayos ng kwelyo at pinagpag ang pantalon nitong nalaglagan ng crumbs ng kinakain nitong chips. Alexon, bukas na ulit tayo mamamasyal ha. Kailangan na muna nating magpahinga. Gumagabi na rin. Halos lahat ng rides nasakyan na natin dito. Wika niya sa bata. Mamaya na, Yaya. Gusto ko pang sumakay ng RC Racer. RC Racer? Naku baby, nakakatakot yung sakyan. Ano ka ba? Hindi ka rin allowed doon dahil bata ka pa. May height limit din sila. Sige na, Yaya. Gusto ko pa po dito. Diyos kung bata ka. Kanina ka pa sakay ng sakay kung saang rides. Hindi ka ba napapagod? Listen to your Yaya, Alexon. Sige ka, kapag hindi ka behave, uuwi ako ng Pilipinas. Iiwan ko kayo ng Yaya Savannah mo dito sa Hong Kong. Mag-work na lang ulit ako.
pananakot ni Daniel dito. Wag po, Daddy. Okay na po ako. Uwi na tayo. Basta promise, balik tayo bukas dito, ha? Siyempre, anak. Kapag sinabi ko ang isang bagay, talagang gagawin ko. Napangiti ang bata ng malawak. Pagkatapos ay naglakad na sila papuntang paradahan ng mga kotse. Nakatayo sila roon habang naghihintay ng kanilang sundo. Hindi nagtagal at dumating din agad ang sinasabi ni Donya na sundo nila. Isang luxury van ng Mercedes-Benz ang sumundo sa kanila. Matapos silang pagbuksan ng isang bodyguard, ay pumasok agad sila at sumunod na pumasok ang mga kasama nilang bodyguards. Dumaan muna sila sa isang souvenir store para bumili ng mga pasalubong. Wala sanang balak bumili si Savannah, subalit si Daniel ang mapilit. Ibigay daw niya sa pamilya niya at mga kasama sa trabaho. Pati mga bodyguard ay inilibre din ito ng pampasalubong sa pamilya. Si Alexa naman ay toys ang binili. Bumili din silang 3 ng family t-shirt. Feeling talaga ni Savannah ay isa silang pamilya. Matapos mamili ay dumiretso na sila sa rest house ni Don Philip. Hindi na nagtaka pa si Savannah kung bakit napaka-elegante at napakaganda ng bahay ni Don Philip sa Hong Kong. Dahil nga bilyonaryo naman ang pamilya nito. Ang bahay ng mga ito sa Amerika ay napakalaki rin. Nakadalawang balik na rin si Savannah roon. Kanina ay hindi na pagtuunan masyado ni Savannah ang ganda ng rest house dahil inasikaso agad niya si Alexon at nagyaya agad ang bata na magpunta sila sa Disneyland. Ngayon lang niya natitigang mabuti na napakalaki at napakaganda ng rest house ng mga amo niya. Maging ang mga kasangkapan doon ay halatang mamahalin. Maya-maya ay itinuro na ng caretaker ang kani-kanilang mga silid. Pati mga bodyguards ay nagrelyebo na rin ng duty. At nagpahinga na ang 2 kasama ni na Savannah kanina sa theme park. Sir Daniel, dito na po kayo sa kwarto sa kanan magstay. Dating kwarto po yan ng unika iha ni Don Philip. Pero pinalitan ko naman ng cobre kama na panlalaki. Maging ang mga kortina ay bago na rin. Bilin kasi ni Don Philip na dyan ka magstay dahil mas malaki ang kwartong yan. Sa guest room si Alexon kasama ang yaya niya. Malinis na rin yun. Mahabang bili ng driver. Bawal kayong pumasok sa master's bedroom dahil kwarto yun ni Don Philip at Doña Hermina. Mahigpit nilang pinagbabawal na puntahan yun ng kahit na sino maliban sa cleaner. Dagdag pa nito, napatangon na lang si Savannah at Daniel. Kanya-kanya na silang pasok sa itinurong kwarto ng caretaker. Matapos linisin at bihisan ni Savannah ang alaga ay pinutulungan niya to. Mabilis naman nakatulog si Alexon dahil sa labis na pagod. Naglinis na rin siya ng katawan at pagkatapos ay mabilis nang nakatulog. Matapos ang ilang araw na bakasyon ay balik Pilipinas na sila, ngunit ayaw bitiwan ni Alexon si Daniel. Hindi natuloy ang isang buwan na bakasyon nila dahil tinawagan na si Daniel ng manager niya at ng daddy niya na kailangan na niyang ayusin at harapin ang gusot na nangyari noong kasal nila ni Melody. Kalmado na raw ang media, kaya pwede na siyang lumantad. Kaya naman pagkagaling sa Hong Kong ay sa Maynila na sila dumiretso. Daddy, please, sama ka po sa akin sa bahay ni Lolo dito sa Manila. I don't want you to leave. Umiiyak na hiling ng bata nang nasa kotse na sila papunta sa mansyon ni na Don Philip. Ihahatid niya sina Alexon doon at siya naman ay babalik na sa bahay niya. Alexon, son, may aasikasuhin lang si Daddy. I'll be back. Promise, dude. Kahit 3 days na lang po, Daddy. Please. Hindi ka pa nakapag-stay sa mansyon ni na Lolo, di ba po? Maganda po doon. Hindi ka rin makikita ng media, Daddy. Masasolo mo pa rin po ako. Pangungumbinsi pa rin ng bata. Okay, sige, pagbibigyan kita. Basta magpapaalam saglit si Daddy sa'yo pagkatapos ng 3 days, ha? Kasi may aasikasuhin pa talaga si Daddy sa work. Is that fine, buddy? Okay po, Daddy. It's a deal. Masayang bulalas nito. Nailing na lamang si Daniel. Masyado na siyang attached sa bata. Hindi talaga niya mahindian si Alexon sa hindi niya malamang dahilan. Ang magkaroon ng instant son ay hindi niya pinangarap. Kahit noong inalok niya ng kasal si Melody, sinabi kaagad dito ni Daniel na hindi muna sila mag-aanak dahil hindi pa handa ang binata na maging ama. Lalo pa at abala siya sa karir niya. Kawawa lang ang bata kung nasa showbiz pa rin siya. Gusto niya ay wala na siya sa showbiz kapag nag-anak siya para matutukan niya ang pagpapalaki sa bata. Dadaan muna tayo sa restaurant para magkapunan. Para naman diretso na tayong magpahinga sa bahay. May alam akong restaurant na hindi pagkakaguluhan ng mga tao at media. Kaya okay lang na isama ko kayo ron. Wika ni Daniel sa magyaya. Yes po, Daddy.
Gutom na rin po ako eh. Bibong sagot ni Alexon, habang si Savannah ay tahimik lang sa tabi ng dalawa. Pagpasok pa lang ng restaurant, ay agad na umagaw sa atensyon ni Daniel ang dalawang pamilyar na mukha na naghaharutan. Hinalikan pa nga ng babae sa pisngi ang kasama nitong lalaki. Dire-diretso lang ang lakad ni Daniel palapit sa mga to. Nakasunod lang si Savannah sa kanya habang akay-akay ng babae si Alexon. Melody, tawag ni Daniel sa babae. Naputol ang harutan ng dalawa at parehong nagulat nang makita si Daniel. Daniel, gulat na sambit ng babae. What's this, Melody? Kailan ba kayo nagkaroon ng relasyon ng bodyguard mong yan? Tanong ni Daniel. Matalim ang tingin sa dalawa. I'm sorry, Daniel, pero si Luis talaga ang mahal ko. Wala talaga akong balak magpakasal sa'yo. Magulo din ang utak ko nung kasal natin at gusto ko naman talagang takasan ng kasal na yon. Naunahan lang ako ng batang yan. Baling ito ng tingin kay Alexon. Nagulat si Daniel sa sinabi ng babae. Ganoon din palang kahihinatnan kung hindi humarang si Alexon sa kasal nila. Malalagay pa rin siya sa kahihiyan at mas malala pa sana dahil si Melody mismo ang aayaw sa kanya. Walang yaka, Luis. Galit na asik niya, subalit mabilis na kumilos ang 4 na tauhan ni Don Philip. Inawat agad si Daniel nang magtangkang suguri ng bodyguard ni Melody. Nakarelasyon pala nito. Wala man lang ideya si Daniel sa pinagagagawa ng dating nobya. Mga walang yaka kayo. Niloko niyo ako. I'm sorry, Daniel. Dahil sa sobrang busy mo, nabaling ang pagmamahal ko kay Luis. Napilitan lang akong tanggapin ang alok mong kasal noon dahil sa mga magulang natin na gustong-gusto na tayong magkatuluyan. Patawarin mo sana kami. Gusto na rin naming aminin sa iyong lahat. Natakot lang ako na baka paglayuin kami ni Luis ni na Mommy. Nagtagis ang paggang ni Daniel. Akmang susugod sana si Daniel kay Luis, pero pinigilan siya ni Savannah. Hindi ka na po, Sir Daniel. Huwag kayong ganyan. Matatakot si Alexon. Saway ni Savannah sa binata. I'm sorry. Sambit ni Daniel na hindi pa rin maipinta ang muka. Hindi na sila tumuloy ng pagkain. Tumawag na lang ang bodyguard na kasama nila sa mansyon para magpahanda ng hapunan ni Daniel. Sa mansyon na lang sila kakain. Kung hindi sila aalis sa restaurant, ay baka kung ano pa ang magawa ni Daniel sa dating nobya at sa boyfriend nito. Pagdating sa mansyon, ay umagaw sa atensyon ni Daniel ang kwintas ng babaeng nasa malaking portrait sa dingding. Maging ang mukha ng babae ay pinagkatitigan niya. She looks familiar. Is she the wild girl at the bar? Naaalala na niya. Ito ang babaeng ka-one night stand niya. Naalala na rin niya ang mukha ng babae. Siya yun. Sabay dukot ni Daniel sa kwintas na nasa wallet. Halos dumobo ang puso niya nang mapansing tumpak ang hawak niyang kwintas sa suot na kwintas ng babae sa portrait. I am the biological father of Alexon. Sabi ni Daniel na tila hindi alam ang magiging reaksyon sa mga sandaling yon. Nagkasabay-sabay ang mga pasabog sa buhay niya, kaya mas lalong naging magulo ang utak niya. Daniel, bakit? Takang tanong ni Savannah sa binata. Pababa ito ng hagdan at nadatnan nitong titig na titig si Daniel sa portrait ng yumaong ina ni Alexon. Wala. Pwede ko ba tabihan si Alexon, Savannah? Aalis din ako kapag nakatulog na siya. Pakiusap niya at pigil na huwag umiyak. Sigurado na talaga siya na anak niya si Alexon. Hindi niya kailangan ng DNA test. Pero kung kailangan, ay magpapapaternity test silang mag-ama. Sige, kung gusto mo eh. Agad nitong sinamahan si Daniel sa kwarto ni Alexon. Ang kamay ng binata ay hindi mapigil na yumakap sa bata. Daddy! Sambit ng bata. Yes, it's me, baby. Matulog ka na, nandito lang ako sa tabi mo. Tumango ang bata habang nakapikit ang mga mata. Unti-unting niyakap ni Daniel nang mahigpit si Alexon. Hindi na niya maiwasan na tumulo ang mga luha. Pilit niyang pinipigil, subalit sadyang kumakawala ito ng kusa. Umiiyak ka ba, Daniel? Tanong ni Savannah nang mapansin ang pagyugyog ng balikat ng lalaki. Mabilis na pinahid ni Daniel ang mga luha at tila ba nahihiyang nagkubli sa likod ni Alexon. Wala to. Baka masyado lang akong attached sa bata. Isa pa, nasaktan ako sa mga nalaman ko kanina kay Melody. Palusot nito. Para din kayong mag-ama ni Alexon kung titignan. Wala sa sariling wika ni Savannah. Daniel, gusto mo bang uminom ng kape? Ipagtitimpla kita. Alok ng dalaga.
Nakakaramdam ito ng awa sa binata. Masakit naman talaga ang nalaman ni Daniel. Yes, please. Thank you. Sige, sumunod ka na lang sa akin sa baba. Hindi na sumagot si Daniel kaya iniwanan na ito ni Savannah. Nakayakap ang lalaki kay Alexon. Nagtaka man sa ipinakita at kakaibang kilos, ay hindi na lang pinansin ni Savannah. Saktong tapos na itong magtimpla ng kape nang marinig nito ang mga yabag ni Daniel pababa ng hagdan. Galing mong mag-timing. Sakto tapos na ako magtimpla ng kape. Nakangiting bungad ni Savannah kay Daniel. Sabay labag ng kape sa harap ng binata. Hindi sumagot si Daniel. Umupo ang binata sa harap ng kape at maingat na sumipsip dito. Pagkatapos ay maingat na inilapag yun sa mesa. Nagulat si Savannah nang biglang tumitig dito si Daniel. Titig na titig ka sa akin ah. Puna ni Daniel. Ay, hindi po. Kayo po ang nakatitig sa akin. Depensa ni Savannah sa sarili. Nahuli kita eh. Nahuli din kita, Daniel. Nakatingin ka sa akin. Napailing na lang si Daniel sa kanya. Hindi niya mawari kung bakit todo tanggi siya rito. Muli na namang natahimik si Daniel at nag-iba ang timpla ng anyo, kaya kiniyumos na namang muli ng konsensya ang puso ni Savannah. Siya ang may kasalanan ng lahat ng kasakitan ngayon ng binata. Yun ang alam niya kaya nilulukob siya ng matinding konsensya. Savannah, sambit nito. Yes? Paano pala kung anak ko nga talaga si Alexon? Napatingin siya ng matagal sa mukha ng binata. Seryoso ito kaya naisip niyang baka karelasyon ito noon ng dalaga. Nobya mo ang anak ni Don Philip at Don Hermina? Hindi. Ang labo mo. Paano mo naging anak si Alexon? Kilala mo ba ang anak ni na Don Philip? Naguguluhang tanong ni Savannah. Hindi rin. Oh, paano mo magiging anak? Magic lang? Kunot noong tanong niya. Ako ang lalaking naka one night stand ng anak ni na Don Philip. Nasa akin pa ang kwintas niya. Naiwan ni Leslie sa silid kung saan kami nag-check-in. At napansin ko na lang nung palis na ako. Siya yun. Maging ang mukha niya naaalala ko nang makita yung picture niya. Hindi makapagsalita sa gulat si Savannah dahil sa isiniwalat ng binata. Napaka-imposible. Subalit posible. Maging siya ay naguluhan din. Kinuwento lahat ni Daniel ang tungkol sa nangyari ng gabing yun. Hindi na rin ito nagtangka na hanapin ng babae dahil wala itong interes noon sa babae. Lalong hindi nito naisip na magbubunga agad ang isang beses na yon. Ibig sabihin, anak mo talaga si Alexon? Tanging tanong niya. Anak ko si Alexon. At para makasiguro ay gusto kong ipa-DNA test si Alexon. Para rin may pruweba ako sa Don at Donya. Kitang-kita ni Savannah ang kasabigan sa mukha ni Daniel. Sayang no? Kung sana hinanap niyo agad si Ma'am Leslie noon, malamang buhay pa yun at naikasal kayo. Wala sa sariling wika niya, pero may kirot sa puso. Okay ka lang, Savannah? Wala ngang bakas. Saan ko siya hahanapin? Walang CCTV ang bar na yun, kaya ako madalas naroon dahil sa privacy. Anong balak mo sa bata? Kukunin mo ba? May pag-aalalang tanong niya. Sure siya na kapag kinuha na ni Daniel si Alexon, pati siya ay mawawala ng trabaho. I don't know. Kailangan ko munang makausap ang lolo at lola niya. Kung magkakasundo kami sa sharing ng custody, walang magiging problema. Pero kung ipagkakait nila sa akin ng anak ko, doon ako kikilos at ilalaban ko ang karapatan ko sa anak ko kahit magtapatan pa kami ng yaman ni Don Philip. Sa tingin ko naman ay papayag sila sa gusto mo na share kayo sa custody. Sana nga, Savannah. Dahil sa pagiging bukas ni Daniel sa kanya, ay mas naging malapit at naging komportable sila sa isa't isa mula ng araw na yon. Hindi na rin muna umalis si Daniel sa mansyon ni na Don Philip. Lalo tuloy na pamahal ang bata kay Daniel na halos ayaw na nitong tantanan ng ama. Sa tuwing mawawala ito sa paningin ng bata ay agad nitong hinahanap. Paano yan, Daniel? Masyado nang attached sa'yo si Alexon. Saan ni Savannah isang araw na nasa may garden sila? Masaya nga ako. Ikaw? Hindi ka pa ba attached sa akin? Medyo matagal na rin akong kinukup-kup ni na Don Philip. Kung saan na nga lang nawala ang chismis about me kahit hindi ako nagsalita sa media. Wala pa rin bang pagbabago sa feelings mo? Biro ng binata sa kanya na agad nagpainit sa kanyang pisngi. Tumawa pa ng mahina si Daniel habang nakatingin sa mukha ng dalaga. Kaya mas lalo siyang nahiya. Bakit ka nagbablush, Savannah? Ano? Ayun pulang-pula ka. Kasi naman, nakakagulat ka magtanong. Biro lang, ito naman.
Saka ayos lang kung attached na si Alexon sa akin. Yun nga ang gusto ko eh. Kapag ba napatunayan mo na talagang anak mo si Alexon, papalitan mo ba siya ng yaya? Napatawa si Daniel sa kanyang naging tanong. Bakit ko naman papalitan ng yaya niya? Mahal na mahal siya ng alaga niya na parang ina. Isa pa, napag-isip-isip ko na hindi ko dapat guluhin ang anak ko at sina Don Philip. So I decided na ano man ang maging pasyon nila tungkol sa custody, susundin ko na lang. Basta ang akin lang hayaan nila akong malaya na madalaw at makasama ang anak ko kahit once a week lang. Kailan ba raw ang result ng DNA niyong mag-ama? Next week pa daw eh. Don't worry, Savannah. You will always be his yaya, okay? Gusto mo nga, maging mommy pa niya. Mabulong na wika nito sa huling kataga. Ano? Wala. Sabi ko, ang ganda mo. Napangiti siya nang marinig yun. Makalipas ang isang buwan ay nakuha na ni Daniel ang resulta ng DNA test. Positibo yon, kaya lakas loob na ipinagtapat ni Daniel sa Don at Donya ang tungkol sa isang gabing may nangyari dito at ng unika ihan ng mag-asawa. Ikaw pala ang nakabuntis sa anak ko, Daniel. Saad ng Don. Halata ang paghihinampo. Patawad, Don Philip. Kahit minsan hindi ko nakikita ang mukha ng inyong anak na kasama niyo. Kung alam ko lang sana, agad ko siyang naalala. Good thing Alexon asked me to stay with him dito sa bahay niyo sa Manila, kaya bigla ko naalala ang anak niyo nung makita kong portrait niya. Dumukot sa bulsa si Daniel. Ito po ang kwintas ng anak niyo na matagal ko nang iniingatan dahil umaasa ako na magkaka-encounter pa kami. Biglang naiyak si Doña Hermina nang makita ang kwintas ng anak. Oh my God, ito ang regalo namin kay Leslie noong 18 years old siya. Ito na po, binabalik ko na po sa inyo. Naiwan niya po yan dun sa kwarto na nagsama kami. Yan lang ang hawak kong patunay na siya ang babaeng naka one night stand ko noon. Patawad po kung napagsamantalahan ko ang kalasingan niya noon. I was so drunk that time too. Ayos lang, Daniel. Pasalamat na rin kami sa'yo. Kasi kung hindi mo ginawa yun, wala sana kaming alaala mula sa nag-iisa naming anak. Malaking bagay na dumating si Alexon sa buhay namin. Emosyonal na wika ng Don. Natawa pa ang mga ito dahil sa kakaibang insidente na nangyari sa buhay ng buong pamilya. Naging bukas si Alexon sa mga magulang ni Daniel. Kung gaano ito kamahal ni Don Philip at Doña Hermina, ay ganoon din nag-uumapaw ang pagmamahal ni na Don Miguel at Doña Socorro sa apo. Nang sumapit ang ikapitong kaarawan ni Alexon ay pinagdiwang nila ito ng magarbo. Nako, mukhang spoiled na masyado tong alaga ko ah. Paroot pa rito na lang sa 2 mansyon. Nakangising po na ni Savannah. Yaya, mami na lang ang kulang, kumpleto na ako. Wika ng bata na tila matanda akong magsalita. Hayaan mo, madali lang yung mahahanap ng daddy mo. Siya rin paglapit ni Daniel nang hindi niya napansin. Nagulat na lang siya nang bigla itong sumingit. Mabilis talaga, lalo na kapag malapit lang naman. Nako, nandyan ka pala Daniel. Magandang hapon sa'yo. Hi po, Daddy. Kung si Yaya na lang kaya ang maging mami ko, pwede naman yun, di ba, Dad? Namilog ang mga mata ni Savannah sa gulat dahil sa sinabi ng bata. Baka akalain ni Daniel ay tinuruan na naman niya ito ng mali. Alexon, ano ba? Yaya mo ko. Yun lang ang kaya ko. Hindi ako mayaman na kagaya nyo. Kaya hindi ko kayang maging mami sa'yo. Paliwanag niya sa bata. Daniel, pasensya ka na sa anak mo. Promise hindi ko talaga tinuro sa kanya yan. Sadya lang matalino yung anak mo. It's okay. Wala naman akong sinabi na tinuruan mo siya. Pero Savannah, yaman ba ang kailangan para maging isang mami ang isang babae? Yung pagiging maalaga mo at pagmamahal sa anak ko, pagturo mo ng magandang asal sa kanya, lahat ng yan ay gawain ng isang mami. Paliwanag ni Daniel. Kinilig naman si Savannah sa pahayag nito. Daddy, ligawan mo naman po si Yaya para may mami na ako tapos brother o di kaya ay sister. Hiling ng bata. Mas lalong nagkagulo ang buong sistema ng dalaga. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Daniel. Hindi niya alam kung bakit nahihiya siya dito. Nagmumukha tuloy siyang bata. 24 na siya, ngunit pakiwari niya sa sarili ay 13 anyos lamang siya. Alexon, umakyat ka na muna sa kwarto mo anak. Kakausapin ko lang ang yaya mo. Sige po, Daddy. Agad itong umakyat ng kwarto. Kabado at hindi mapalagi si Savannah habang naiwan sa harap ng binata. Daniel, bakit? Anong kailangan mo sa akin? Mahalaga, Savannah. Gusto kitang makausap ng masinsinan. Kinakabahan ako. Baka mamaya niyan, paalisin mo na pala ako dahil hindi na kailangan ng yaya ni Alexon.
Advance mo naman masyado mag-isip. Hindi mangyayari yan. Ano ka ba? Ano pala? Kagaya ng hiling ni Alexon. Walang gatol na sagot nito. Anong kahilingan? Maraming kahilingan yun. Yung kailangan niya ng mommy. At ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Ikaw ang gusto kong maging mommy niya, Savannah. Nagulat siya sa diretsahang pahayag ng binata. Napatingala siya rito. Hindi niya alam kung nagbibiro ba ito o ano. Daniel naman, wag mo naman akong biruin ng ganyan. Reklamo niya. Para siyang dinuduyan sa ulap. Ngayon lang siya nakaramdam ng kilig kung kailan hindi na siya teenager. Hindi ako nagbibiro, Savannah. Medyo matagal na rin naman kitang nakasama at nakita ko na isa kang perfect wife material. Yun lang naman ang gusto ko eh. Ang mahalin ako at alagaan ng magiging asawa ko, kasama ng aking mga anak. Isa pa, ako ang unang lalaking nakakuha ng iyong pagkababae. Kaya akin ka lang, Savannah. Kita sa mukha nito ang kasabikan. Biglang gumulo ang utak ni Savannah. Ano ba ang tawag sa kanya kung tatanggapin niyang alok ng binata? Oportunista? Sobrang dukha, angkan ng isang kahig isang tuka. Tapos biglang aalokin na maging asawa ng isang bilyonaryong artista? Hindi naman kita pipilitin kung naguguluhan ka pa, Savannah. Pag-isipan mo lang ang alok ko. Bigla siyang nakaramdam ng pagkadismaya. Sana naman ay mahal siya nito kaya siya gustong maging mommy ng anak nito. Hindi yung gusto lang nitong magpakasal siya rito dahil gusto ni Alexon. Spoiled kasi masyado ang bata sa kanila, kaya kung ano ang hiling ay ibinibigay. Natatakot ka pa rin bang maging kagaya ako ng iyong ama? Hindi naman ako sugarol, hindi rin ako lasinggero. Wika nito. Wala naman akong sinabi. Napabusangot siya at huling-huli yun ni Daniel. Bumuga ito ng hangin at hinawakan ang kanyang muka. Look at me, Savannah. Halos mabingi siya sa sobrang bilis ng pintig ng kanyang puso. Hindi niya maintindihan ang sarili. Kinikilig ba siya o kinakabahan? Daniel, naputol lang kanyang sasabihin nang sinakop ni Daniel ang kanyang labi. Noong una ay dampi lang. Ngunit sa init na naramdaman niya sa paglapat ng kanilang mga labi, ay unti-unti siyang tinatakasan ng lakas. Napakapit si Savannah sa batok ng binata upang doon na kumuha ng lakas. At dahil doon, ay tila unti-unting lumalim pa ang halik ng binata sa kanya. Nang inilayo nito ang bibig nito sa kanya ay sakalang siya nakaramdam ng hiya. Pag-isipan mo ang sinabi ko, Savannah. I'm not joking. Hindi ko naman kailangan pag-isipan. Kung minahal mo naman sana ako bago mo ako alokin ng kasal. Tinitigan siya ni Daniel ng matagal. Nakahihiyang magdemand, ngunit hindi niya pagsisisihan yun. Ayaw niyang makasal sa taong walang pagmamahal sa kanya. Mahirap sa parte niya dahil aminado siyang mahal na niya si Daniel. Samantalang magpapakasal lang ito sa kanya dahil kailangan ng mommy ng anak nito. Nagmumukhang pera ang labas niya kapag ganun. Muli na namang gumulo ang kanyang sistema nang hawakan nito ang kanyang magkabilang muka. Yun ba ang gusto mo, Savannah? Tanong nito. Kahit sinong babae, yan talaga ang gusto. Ang maikasal sa lalaking mahal sila at mahal nila. You mean, mahal mo rin ako? Tanong nito. Matagal bago siya sumagot. Nakakahiyang umamin, pero oo. Mahal na talaga kita dati pa, Daniel. Muli na naman siya nitong hinagkan, kaya napakapit na naman siyang muli sa batok ng binata. I love you, Savannah. Matagal ko nang gusto na ligawan ka. Ngunit natatakot ako at tila kay alap mo sa lalaki. Binaliwala mo pang nangyari sa atin noon. Pero maniwala ka. Simula nun pinag-aralan na kitang mahalin. At mas lalo ako napamahal sa'yo nang makita ko kung gaano mo kamahal si Alexon. Wika nito. Napayakap siya ng mahigpit sa binata. Yun ang unang pagkakataon na narinig niya mula sa isang lalaking minahal niya ang salitang I love you. Hindi na siya nag-alinlangan na sagutin to. Mas lalo pa siyang niyakap ni Daniel ng sobrang higpit. Bukas, ipapakilala kita sa mga magulang ko. Sambit nito. Hala, natatakot ako, Daniel. Pag-aalinlangan niya. Bakit naman? Mababait naman ang mga magulang ko. Pero isa akong hampas lupa. Paano nila ako gugustuhin para sa'yo? Napatawa si Daniel sa kanyang reaksyon. Alam mo, Savannah, yung mami ko ay isa ring yaya ni dad noon. Bipolar ang dad noon kaya yun. Inalagaan ni mami. Hanggang sa mahulog ang loob nila sa isa't isa. Pinakasalan na ni dad si mom dahil iba kapag puso na ang tinamaan. Kwento ni Daniel sa kanya. Ang ganda ng story ng daddy at mommy mo, Daniel.
Ngumiti lang ito at niyakap na naman siyang muli. Kinabukasan ay pinakilala siya nito sa mga magulang nito, gaya ng pinangako ni Daniel. Sobrang bait ng mga magulang nito. Nang malaman ng mag-asawa na balak nilang magpakasal, ay minadali na ng mga itong gawin yun. Sabik na rin ng mga ito para sa marami pang apo. Hanggang sa sumapit ang kasal nila, nagulat pa si Savannah nang makita ang buong pamilya niya sa araw mismo ng kanyang kasal. Sumama ang loob niya sa mga ito. Pinadalhan na niya ng pamasahe ngunit marami ang mga itong dahilan para hindi makadalo. Yun pala ay kakonsyaba na ni Daniel ang mga ito. Si Daniel ay naiiyak na rin habang hinihintay nito si Savannah sa harap ng simbahan. Matapos ang seremonya ng kasal, ay dumiretso sila sa reception area. Agad na nagyakap si Savannah at ang kapatid niya. Napahagulhol si Savannah nang yakapin din siya ng kanyang ina. Mabuti't iniwan mo si tatay, Nay. Baka magwala lang dito yun. Wika niya sa ina. Lumayas na ang tatay mo, anak. May isinamang ibang babae. Kwento ng kanyang nanay. Naku, ang mukhang yun. Ate, binilan po kami ni Kuya Daniel ng malaking bahay. Dito na daw kami sa syudad titira. Singit ng kapatid niya. Napangiti siya habang naiyak sa tuwa. Maya-maya pa ay papalapit na sa kanila ang kanyang asawa. Bakit umiiyak tong asawa ko? Tanong nito na nakangiti. Niyakap niya ito ng mahigpit. Salamat, Daniel. Sambit niya. Alam na nito kung bakit siya nagpasalamat. Wala yun. Pamilya ko na rin sila, kaya ang gusto ko ay marangyang buhay rin para sa kanila. Mas lalo pa siyang napayakap dito na mahigpit. Wala siyang problema dahil mabait ang mga magulang ni Daniel. Maging ang ina at kapatid niya ay binigyan nito ng magandang buhay. Makalipas lang ang isang buwan ay biniyayaan agad sila ng anak. Tuwang-tuwa hindi lang silang mag-asawa, kundi si Alexon at mga magulang ni Daniel. Maging ang ina at mga kapatid ni Savannah ay labis na natutuwa para sa kanilang mag-asawa. Ang pagmamahal ni Savannah kay Alexon bilang anak niya ay walang duda. Lalo na at mula pagkabata ay siyang nag-aalaga rito. Pinag-isa sila ni Daniel ng tadhana dahil sa batang to. Si Alexon ang naging tulay sa pagmamahalang wagas nila. Ang akala ni Savannah noon ay hindi na siya iibig pa dahil sa trauma sa ama. Akala din ni Daniel ay hindi na mawawala ang sakit na dulot ni Melody sa kanya. Pero nagkamali ito. Ang instant son nitong si Alexon ang nagligtas dito para malayo sa taong hindi karapat-dapat sa pagmamahal nito. Ano man ang ayaw natin sa buhay, darating din pala ang isang pagkakataon na hindi natin namamalayan. Darating din pala ng kusa ang nakalaan sa isang tao na handa kang iharap sa altar at anuman ang katauhan mo ay mamahalin ka niya hanggang wakas. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.